Madam Principal. Yes po. Mapipilitan po ako. This is my opportunity. Papatawag po ako ng investigasyon sa Senado. Maganda ngayon pa lamang. Ayusin nyo na po. I-refund nyo na po yung mga pera. Sabi ika nga nila, bilang magulang, sasapat ba ang budget mo kung mas malaki ang contribution ng anak mo sa school kesa sa kanyang baon? Kaya naman panoorin mo ang video na ito kung paano napuno na ang ibang mga magulang at isinumbong na kay Senator Raffy Tulfo ang sinisingil na pera sa kanilang mga anak ng ibang mga guro. Hulaan ko na po kung paano nangyari ito. Ipinadaan po sa PTA. Tama? Yes po. Para pag kumprantahin yung mga teachers, sila nag-usap niyan, yung mga magulang at saka yung mga guro sa PTA. Opo. Tama? Ang usually yung modus dyan, doon sa meeting sa PTA, may planted dyan si principal o yung school na yun yung mag-iinganyo. Gumagano'n si ma'am. Alam ko na yun. Mag-iinganyo na, sige, project pag-usapan natin na imbis na dapat pag-usapan tungkol doon sa grades at yung performance ng mga estudyante, ang pinag-uusapan, project. Elekta, di ba ma'am? Opo. Parehong modus, di pa nagbago. Opo. Bumalik na naman itong problema to. At kung maalala nyo yan, dahil dyan, napag-initan din ako ng mga taga-DepEd. Binanatan ako noon. Nakahanap sila minsan ng isang pagkakataon. Kinuyog ako because of that. Every day. Ma'am, napon po, Ma'am Lilibet. Yes po. Di ba ma'am, napatigil ko na ito many years ago na wala na po dapat mga contribution ito, even voluntary, stop na. Opo. Tigil na po yan, mga electric pan, kung ano pa mga project, para saan daw po yung pera? According po dun sa yung sa report po ng mga parents, during po nung kanilang homeroom PTA meeting, para daw po dun sa mga bata na pagkasunduan po nila na magdo-donate sila, yun po yung mga para sa... Ito naman, Madam Principal, para sa printer, TV, ayun, electric pan. Opo, allegedly po, verbally, ganun po yung ni-report nila sa akin noon. Ano pong nangyari, habi ko? Tinanong ko nga po, napagkasunduan daw po nila together with the president po ng... Yan nga po, Madam Principal, sinasabi ko dito, matagal na po na modus yan. Dapat pag PTI, ang pag-uusapan po, yung academic performance ng mga bata. Hindi po pag-uusapan yung mga project. Ilabas po yung mga project na yan. Diyan kasi nagkakaroon ng problema Dahil pagdating sa PTA, puro project ang pag-uusapan at pera. Wala yung kumusta na performance ni Juan, ni Pedro, ni Maria. Kumusta na itong subject na ito? Ano na mga grades ng anak mo? Ano bang problema ng anak mo? Bakit hindi nagpapasok? Bakit palagi inaantok? Etc. etc. Hindi yung puro project, madam. Opo. Napatigil ko na po ito ngayon. Ngayon, bumabalik na naman. Yun po, nakarating po sa akin yun. Kasi hindi ko po kasi alam na may nangyaring ganon. Noon na lang pong nagpunta po yung mga parents, yun nga po, ni-report po nila sa akin yun. Tapos po, sige po, kausapin po natin si Ma'am Joy. Kung kailangan niyo po ng budget sa mga electric pan, TV, nandiyan po yung DepEd. Kaya nga po yung DepEd ang isa sa may pinakamalaking budget sa gobyerno dahil ma-providean po ng maayos na edukasyon ang mga pampublikong eskwelahan natin. Huwag po yung dapat po kayo po dyan sa eskwelahan ang magbibigay ng magandang ehemplo sa mga mag-aaral natin. Kayo po naghihimok ng kanilang kaisipan. Pero kung ganito po, in an early age, you expose these children to corruption, into extortion. This is tantamount to extortion already. Wala. Ano pa maasahan natin sa mga kabataan natin? Paglaki, maging mga kurakot to. Maging mga balasubas, burumbado. Dahil in an early age, na-expose sila sa ganitong klaseng atmosphere, environment sa mga eskwelahan. Please, Madam Principal. Ayon sa mga magulang na nagreklamo kay Senator Raffy Tulfo, tila hindi nila alam kung saan napupunta ang mga perang sinisingil sa kanila ng mga guro. Yung president at saka po yung teacher, magkaano sila. So hindi nila alam kung nasan yung pera, nagtuturoan sila. Pero kanino nyo po binigay yung pera? Kay Ma'am Joyce, on GCash, nagsisend po kami ng GCash at personal po sa mga anak namin. Tapos iba pa yung sa HPTPA na binayaran namin, iba pa po yung mga na sinisingil na lang patches, iba't iba po. Iba pa po yung other funds na sinasabi niya na 190. Iba pa po yung HPTA na 250. Iba pong mga parents na OFW. OFWs? Yes po, may kasama po kasi kami ng mga OFW na parents din po na student niya. Yung iba pa daw po yung mga hiniram niyang pera sa kanila.
Iba pa yung contribution, iba pa nangihiram. po siya. Meron po siyang nahiraman na parents na 10,000 pesos. Okay. Bakit? Ba't nangailan siya palagi ng pera? Nilalansi niya, yung gano'n, yung... Oo, gano'n. Yung binubulachi niya, gano'n. Yung Anong bulatsi ng bobola? bobola po, para lang yung mga bata yung magiging... Tulay. Oo, tulay. Para yung sa nanay na magpautang. Magpautang. Ganun po yung ginagawa niya. Also po yung yung tasa, yung mug. Yeah. Nagpagawa po siya ng Sample na mag. Lahat po ng teacher ng mga Yan. bata, binigyan po niya. Okay. So, Sino po ito? ayan po yung teacher po, pinagpagawa po ng mug na kami din po ang mga nagbayad. Kami nagbayad. This is na 70 pesos pero binayaran namin is 100 plus. So kapritsyo niya, nagpagawa siya ng mag na hindi naman kailangan, hindi necessary. Pagkatapos, kayong pinagbayad. Opo. Ganun nga po. Tapos itong mag pinambigay sa mga teacher. Opo. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Education, meron silang inilabas na memorandum na no collection policy sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Kaya na lang, ganun ang galit ni Senator Rapi Tulfo sa kanyang reklamong natanggap. Magandang hapon po, ASEC. Senator Rafi, good afternoon. Napatigil ko na po ito ng panahon pero bumabalik na naman po. May mga eskwela naman po na naniningil po naman kung ano ng contribution. Baka pwede pong ito isang bagay na silipin po natin ninyo at mapatigil na rin po. ASEC, sir. Kasi recently lang na merong information na nakarating sa central office tungkol dito at definitely hindi natin sinusuportahan yung pangungulekta ng mga guro or in behalf of the parents na nangungulekta ng mga guro dahil nga talagang tama yung sinabi mo kanina, Senator, na meron tayong no collection policy talaga sa DepEd at pinagbabawal natin ang pangungulekta ng kahit na anong kontribusyon or donasyon, maliban na lang kung ito ay nasa Adapt at School program natin during our Brigada Eskwela and other legitimate activities. But definitely, kapag nagpa-contribute tayo para sa mga project sa loob ng eskwelahan, mahigpit po natin yan na pinagbabawal. Pakiripan lang po, Lahat principal, yung mga naibayad na ng mga magulang, please. Ilan beses na po yun na sinasabi nilang babayaran nila pero Opo. hindi po sila Okay. nagbabayad. Yan, testigo siya. ASEC, Yes, Senator. we must make sure na ma-refund po ng eskwelahan yung mga pinambayad po sa mga electric pan, sa mga TV, kung ano-ano pa po. Isolid na lang po, ha? Yeah, we will get the full details of this collection and then we will coordinate with the principal. Kasi alam ko naman po, may budget naman yan from DepEd. Kung mga electric pan nilang pag-usapan, TV, floor wax, chalk, di ba? May budget po dyan ang DepEd para dyan. Meron po tayong tinatawag na maintenance and other operating expenses na binibigay sa ating mga eskwelahan to Opo. cover specific expenses. Kaya of the nga po, school. so ang nangyari po kasi, may budget pa lang ganun yung mga eskwelahan, siguro binubulsa po nila, tapos ngayon sinisingil po sa mga estudyante, kawawa naman, sinisingil sa mga magulang. Madam Principal, Yes po. mas maganda Salamat madam, po. sa level pa lang Opo. DepEd ayusin natin dahil kapag hindi, mapipilitan po ako. This is my opportunity kasi matagal Opo. pagkakataon to, magpapatawag po ako ng investigasyon sa Senado. Siguro you don't want that to happen. So mas maganda ngayon pa Yes, lamang, ayusin nyo na po, i-refund nyo na po yung mga pera. Ma'am, Opo. Okay, Opo. i-refund na. Gagawan po namin ng paraan yan. opo, pakirefund lang po, lahat po ha. Opo. Salamat po madam. Isang pagpapatunay na sa hirap man ng buhay ngayon, malaki ang naitutulong ni Senator Rapi Tulfo gamit ang kanyang kapangyarihan at impluensya para matulungan tayong mga mahihirap na mga Pilipino. Kaya naman i-share mo na ang video na ito sa iyong pamilya at sa iyong mga estudyanteng anak para malaman nila na bawal ang mga ganitong klaseng contribution. Ikaw bilang isang Pilipino, pabor ka ba sa nais ni Senator Rapi Tulfo na tuluyan ng wakasan ang mga ganitong klaseng paniningil sa mga eskwelahan? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.